Hallelujah. Praise the Lord. Now, if you have your Bible, please open it with me in the book of Isaiah. Isaiah chapter 43, verse 8, 10, and 19. The Bible says, "Remember ye not the former things, neither consider the things of old. Behold, I will do new things." Everybody say, new things. "Now shall it spring forth. Shall ye not know it? I will even make a way in the wilderness and river in the desert." God bless the reading of His Word. Mauning ato ang tema, be ready for the new things. Amen. Kinsay andam nga mudawat o mga bagong butang. Inay makatapad, naay bagong butang. Kusga, naay bagong butang. Be ready for the new things. Pangandam para sa mga bagong mga butang. Now, today, New Year naman eh. Ama, nakagreet na ba mo sa imong katapad? Nagtapad lang mo katakatawa, wag yung kakagreet sa'yo. Happy New Year. Ina siya. Happy New Year. Kasagaran problema sa greeting sa Happy New Year. Ang New Year lay na bag-o. Pero ang nagsulti sa Happy New Year, bag-o. Amen ba? Pero wala man natin. Kasagaran, Happy New Year, no? Ang tuig lagi na bag-o. Pero siya, wag yun mabag-o. Nang hinaot ko, pinaagi sa tabang sa Ginoo, no? Pinaagi sa tabang sa Holy Spirit. Kung naamay mga dili maayo nga nagpuyo sa atong kinabuhi, karong tuiga, mabag-o na in Jesus' name. Hallelujah! Huh? Kung sa una, hingasuko kay ka, Happy New Year na karon. Karong 2022, di na ka hingasuko. Kung sa una pala absent kay kagsimba, karong 2022, dili na pala absent. Kung sa 2021, wag yung kay apil-apil o cell group, karong 2022, mo apil na ka og cell group. Ingnan ko tapad, mabag-o na ko pinagi sa tabang sa Holy Spirit. Hallelujah! Praise the Lord. Glory to God. Now, in Isaiah chapter 43, verse 18 and 19, if you will read the book of Isaiah, the Lord promised to the Israelites people nga ila siyang luwason. Ang book of Isaiah, mga kaigsuunan, it is a word of prophecy and it is also a word of history. Ang libro sa Isaiah, propesiya ni siya og sugilanon sa mga Kristohanon. And I believe that this word of prophecy of Isaiah to the Israelites people will also the prophecy of Isaiah or the prophecy of God to all His people, para ni sa imo o para sa ako. Amen. Would you receive today this word? Amen. Now today, isa sa mga kaisgutan ni Isaiah that the Lord promised to the Israelite nga iya silang luwason. Kay by this time, kung mo basahin ng book of Isaiah, from chapter 1 to chapter 13, murag puro kalisdanan. Murag puro mga judgment ba, ang mga hampak nga moabot sa ilang kinabuhi. No. But the Lord promised nga iya silang luwason. Pawito lang nga, naikanta nga nagaingon, nga kinakanta na to, anang, dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kana nga context, asa ni mo na makita? Sa book of Isaiah. That can be found in the book of Isaiah chapter 1 verse 2. Human nga nagpromisa ang Diyos, nga ako mong luwason. The Bible declares, in verse 2, kung kamo mo agi sa mga tubig, di mo mga lumos. Kung kamo mo agi sa mga kalayo, di mo mga sunog. Nganuman, luwason kamo sa Ginoo. So maybe today, unsa man imong giagian karon nga mga problema. This message is for you. Inim katapad para ni sa atoa. That we are serving a living God who can save us out of danger. Kaya tang luwason sa Ginoo. Now,
This is the prophecy of Isaiah, son of Amos. Isaiah, the book of Isaiah, is the prophecy of prophet Isaiah. Kini si Isaiah, mga kaigsunan, mao ni siya ang tawo nga propeta sa Ginoo. Ang iyang gisulat, Book of Isaiah. Ang author sa Book of Isaiah, kinsa si Prophet Isaiah. The prophet is the spokesman of God. Ang propeta mao ni ang tao sa Ginoo nga nagasulti. Isaiah began his ministry in the year of 700 BC and spoke as a prophet to the kingdom of Judah based in Jerusalem. Now, ako naman yung giwalay pero gusto na ko balikon para masabtan na to. Nganong gisulat ni nga verse o para asa ni nga verse. During the time of Isaiah, sa Isaiah mga kaigsunan, kining Southern Israel, there are 21 kings. No? Bago naabot kang Hezekiah, gikan kang Rehoboam, hangtod kay Zedekiah, naanay 21 ka mga hari. Ako lang shortcut kay para mumubo ba. Pero 21 ka hari na din. Kini na pong sa Northern, 19 kings ni from Jeroboam to Hosea. Naanay 19 ka mga hari. Si Isaiah mga kaigsunan, dinhi siya natunong kang Ahaz o kang Zedekiah. Dinhi siya nga panahon nga nahimo siyang propeta. Mura ba og duha o upat ka mayor ang niagi nga ako'y namastor. Mura kinana gani, no? Upat ka mayor nga ako'y namastor. Si Isaiah upat ka hari. Siya nga nagdumala isip propeta sa Southern Israel, no? Una siya kang Hosea, sunod kang Jotham, sunod kang Ahaz o kang Zedekiah. Wala lang kung gusto itong duha. Pero kaning kang Ahaz o kang Hezekiah, mauni ang iyang panahon nga nahimo siyang propeta, nahimo siyang spokesman sa Ginoo. And by this time, sa pagdumala ni Isaiah isip propeta sa Ginoo, during sa iyang ministry, ang Assyrian Empire, no? Ang Assyrian nga empire, naa sila'y plano nga ang mga nasod o ang mga syudad sa Jerusalem ilang ilugon. Kining Assyrian, isog kay nga nasod. In fact, nganong si Jonah dili siya moadto sa Ninibe. Ngayon na Ginoo, adto sa Ninibe Jonah walihi sila kay para luwason ako sila. Nganong wa miadto si Jonah dito sa Ninibe kay naglagot-lagot siya sa Assyrian. Kay kanang mga naa sa Ninibe kasagaran diya mga Assyrian nga mga tao. Kay kanang mga Assyrian di ay mauna ang nagsakop sa mga Israel nga gipangpanitan sila. Amak mo ana, ikaw Kristohanon ka. Mag-born again pa ka, panitan ta ka, di ka maingon, di ka mohawa pagka born again. Hawa gyud siguro ka ba? Panitan gud ka. Mo lang si Jonah lagot kay siya mo wasa ni adto og Ninibe. Yato siya pikas kay ingon pa ni Jonah, may pagmagabaan mo. Mga matay gyud mo sa inyong gihimo sa amo. Kay kaning mga taga-Assyrian, mga isog kayo sila. That's why ang duha ka mga syudad, ang Jerusalem o ang Samaria, nahadlok ni sila sa Assyrian. Kay ang plano sa Assyrian, nga kining duha kaning southern o northern, ilag yun ning sakupon. Unya nakahibalog yun ang mga Israel, ang southern o ang northern, nga kung musulong ang Assyrian, wa yun sila'y kaya. Murabag kita ba, nga itong nasod, kasi may isong nga nasod ron, China. China, isong yun na China. Nakabaw na ta, nga kung musulong ang China, ay kaya ang Pilipinas, wala. Wa yun kaya. Busa, ang hari nga si Ahaz, during his time, nakaibalo siya, nga musulong ang mga Assyrian, nga mga sundalo. Nahadlok si Ahaz. Busa, wala niya huwata, nga musulong ang mga taga-Assyrian. No? Bright ning hari nga si Ahaz, sa pangalan palang daan. Pero dili na Ahaz. Ahaz na yung pangalan ba, dili na mo bitin nga meaning nga. Ahaz na yung pangalan. Bright siya. Tungod kay nahadlok siya, nga maapil silag sulong, naghimo daan siya og kasabutan sa Assyria. Nagpadala siya suwat daan ba, naghimo siya kasunduan nga, ay na lang mininyo sulunga, ingon ani na lang ang atong buhaton. So, wa kadayon og sulong,
sa southern o sa wa kadayon sa southern. Ang northern kay si Hosea man ang hari dito, wa siya kahimog suwat. Busa sa gihimo ni Ahaz nga sulungon unta ang southern ug ang northern. Tungod kay si Ahaz nagsulat siya og kasabutan. Wa makasulong sa southern. Kinsa lang ang nasulong? Ang northern. Busa sa gihimo ni Ahaz, ang northern nga Israel mauray nahimong sakop sa Assyrian. That's why mo makita diri sa panahon ni Hosea na overthrown sila to Assyrian. Nasakop sila sa Assyrian. Ano naman, bright man ni si Ahaz. Wa niya mapasulong ang kwan. Ang southern Israel. Lipay kayo mga taga-Israel. Kisa may malipay na wa kay problema. Ha? Lipay kayo, yes, wala. Ang pikas ra ang nagkalisod. Kita, wa ta nagkalisod. But take note that the prophecy that was an Isaiah predicted also. Kaya dinhiman sa southern si Isaiah, propita. Pero bisag wala sila na conquer sa Assyria tungod sa gihimo ni Ahaz. But still Isaiah prophesied that Jerusalem, Judah will be defeated because of their sin. Kuyaw ang gihimo ni Isaiah. Nakita ni Isaiah, wala kita sulungan sa Assyrian. Kaya ang atong hari, nasa gihimo. Pero tungod kay nagpabilin sila sa pagpakasala, nakita ni Isaiah sa unahan, during his vision, nga sa kaulaihan, ang mga taga-Judah, ang mga taga-Jerusalem, ang southern Israel, mapildi sila sa usa kanasod. Kinsay gipadala sa Ginoo para sa ilaha ang Babylonian Empire. Mauni, pag abot kang Sidikea, napildi sila sa Babylonian Empire because of their sin. Tungod sa ilang pagpadayon sa pagpakasala ba, hayahay na unta ang ilang kinabuhi. Pero tungod kay kumpiyansa kaayo sila. Abi nimo, nakaprophesy sa Isaiah that Israel will be defeated. But take note, wala lang po dito na human ang propesya ni Isaiah. And prophecy also prophesy that at the end, there will be a redemption and restoration at the end of their life. Nga ang mga taga Jerusalem, taga Southern, nga bisan, mapildi mo. Pero moabot yun ang panahon nga luwason mo sa Ginoo. Mao ni propesiya ni Isaiah. Mo na makita nimo, pagbasa nimo sa Isaiah, lisod, hayahay. Kasi gusto ana, kinabuhi. Kasi gusto, di ba gusto? Gusto lang mo hayahay. Ang propesiya ni Isaiah sa chapter, lisod, hayahay. Mao na propesiya ni Isaiah. Ngayon mo ning basahon. That's why, sa atong verse nga gibasa ganina, ingon dito, behold, I will do new things. Naanay himo lang Dios, bisan pa sa kalisdanan nga moabot sa inyo ha. Isaiah prophesied to the people nga naay bag-ong butang nga moabot sa imong kinabuhi. Pagkagwapo. Di ba ka excited, anak? Abisan usay, naay lisod ka mahitabo sa atong kinabuhi. Lisod ka ang 2021. But I believe the Lord prophesied today that there will be new thing in this coming 2022 sa imong kinabuhi. Mao ni ang propesiya ni Isaiah sa mga tao nila. Nga although lisod, but the Lord prophesied to them nga naay ihatag ang Dios nga maayo. Kasi from chapter 1 to chapter 39, murag puro kalisod ang giisgutan dira, no? But following all this devastating chapter of judgment, a vision of hope arise, reminding the people that the judgment is not an end of itself, but eventually it gives way to a new blessing and new life. Mao na yung pagdasig na Isaiah. Gidasig niya ang mga Israelites people. Kaya nakita man yun, ingon man yun, isulti sa ilaha. Nga mapilde yun sila tungkol sa ilang pagkadautan, sa ilang pagkamasasala. Pero isulti po, bisan sa inyong mga gihimo, nga dili maayo. Ingon dito, there will be a restoration of new blessing. Na ado'y bag-ong moabot. Kasi dili excited na. Kasi excited na. Diba excited? Na ay bag-ong nga moabot sa ato ang kinabuhi. No? There will be eventually a way of new blessing. Na ay mga bag-ong butang nga moabot sa atong kinabuhi. That's why, even if He can deliver,
gi-encourage sila ni Isaiah. Nga mato pa ni Isaiah kung mabasahon na, nga ang atong mga katigulangan nga nagpuyo sa Ehipto, no? Kung gipagawas sila sa Ginoo sa una, kaya po nang himuon sa Ginoo sa atua karon. Mauna ang challenge sa Isaiah sa mga taga Israelites people. Kaya murag naluya sila ba nga ha, inani ang atong mahitabo. Oh, magkalisod-lisod ay tani, daghanday mga di maayo. Oh, pero ingon sa Isaiah, ang gihimo sa Ginoo sa inyong mga katigulangan, mahimo pud sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Naibilib nga dili lang ni para sa ilaha. Para ni sa atua karon. Nga kung ang Dios naghimong milagro para sa una sa ilaha, until now, I believe that the Lord can perform miracles and new things in your life today. Kaya po nang himuon sa Ginoo. Ingnay mo ang katapad, tuuhi lang yun. Tuuhi lang ang pulong sa Ginoo. Walay bakak sa pulong sa Ginoo. Mo lang ingon si Isaiah, bisan pa sa mga kalisdanan nga moabot, na ay himuon ang Dios nga bag-o sa imuhang kinabuhi. Lipay na po ang mga Israelites people. Ay, salamat sa Ginoo. Pero naay tugon sa Isaiah. Sa tugon na Isaiah, verse 18. But here is what the Lord want them to do. Pero mao ni ang gusto nga himuon sa Ginoo sa mga Israelites people, usa niya ihatag ang mga bag-ong butang. Usa sa Dios ihatag ang mga bag-ong butang. Gusto sa Ginoo nga himuon sa ni sa mga Israelites people. Ingnay mo katapan, himua po daw ni. Himuon po nato ni. Kay dili lang man ni para sa ilaha, para po ni sa atuay. No? Kaya to na himuon? Sama na pastor. Ingon ang verse 18. Remember ye not the former things, neither consider the things of old. Kagwapo ani mga kaigsunan. Ngayon ang Ginoo na ako'y ihatag sa inyo nga bag-o. Mga nindot ng mga butang, mga nindot ng mga plano. Pero ngayon Ginoo, pero ayaw na ninyo hinumdumi ang nangagi. Neither consider the old things. Gusto sa Ginoo mga kaigsunan, nga dili na huna-hunaon ang mga nanglabay, aron ang maimong mahuna-hunaan ang mga bag-ong mga butang. Kanang magsige kag huna-huna sa imuhang daan, wag gyud kay bag-o mahuna-hunaan. Tama? Oh. Sige kag huna-huna sa 2000, guwapo man 2021. Oy, karon unsa ka ni 2022? Pero guwapo gito sa una ba kay January pa lang daghan akong nadawat, February daghang blessing, March ana, although may nagsakit-sakit may naglockdown, pero gikuan gyud mo sa Ginoo. Nakalimot na kag plano sa 2022. Tabtan ko ninyo? That's why mao ni ang ingon sa Biblia, ngadto sa mga Israelites people, kamo tagaan ta mong mga bag-o mga butang, pero dapat ayaw na to ni hunahuna ang mga daan, kay na ako'y bag-o nga ihatag sa inyo ha. Dili ni mo madawatan ang bag-o kung magsigi ka gunit sa daan. Example lang. Di ka kapalit og chinilas kung magsigi ka huna-huna sa imuhang daan nga chinilas. Kaptan ko ninyo? Oh. Bisag na pa kay kwarta. Bisag daghan pa kay kwarta, basta magsigi ka huna-huna sa imong daan nga chinilas, di ka kapalit og bago. Na ako'y chinilas nga yilog, ganahan kay ko. Oh. Nipis na kaayog diri ba, sakit na kan mo, tapag kagawan, masakit na kayong bato ba. Pero di ko mo palit, kay ganahan ko. Oh. Nang hatag kog chinilas, nang regalo kog mga chinilas, pero ako wag ko kapalit og chinilas para sa kuha. Ngano man, nagsigi ko hunahuna sa akong daan nga chinilas. Sabtan ko ninyo, this is the point why God want them to do sa mga Israelite people. Kay gusto sa Ginoo nga tagaan sila mga bag-ong butang, pero ganahan sila sa daan nila nga sitwasyon ba? Ay, okay naman mi diri. Uy, nganong mubalik pamanta sa Jerusalem nga. Lisod man kaayo didto, uy. Oh. Inasa sino, balik mo dito. Kay maghimo kog mga bag-ong butang, nasunog man to ilang kingdom, kay gisunog man to sa Babylonian. No? Ya, isa sa mga promesa nga makaptive sila sa Babylonian, pag naana sila sa Babylonian, ingon ang Ginoo, maghimo kog bag-ong butang sa inyo ha. Balik mo dito. Di sila mo balik. Kay ganahan na mi diri sa Babylonian. No? Ako unsa mi dito, kapoy kay dito. Pero ngano, dili kay nay bagong butang dito. Balik mo dito. Aw ganahan mi diri sa Babylonian, Lord. Oy, lami diri kay may man diri kay okay na. Ana gani. Muna ng Ginoo, para mo abot ang bagong butang, remember ye not the former things. Kamo gusto mo mga bagong butang may tabo sa inyong kinabuhi?
kalimti ang mga nangagi. Ayaw sige huna-huna sa nangagi. Oh, di kay, pastor, pobre mami sa una, pastor, karon 2022, pobre ra gyapon mi. Lisod man ang 2021, pastor, karon murag lisod ra gyapon, pastor. Di ka makalimot sa 2021 ba? Sugdi karon, ingon ang Biblia, para moabot ang mga bagong butang sa imong kinabuhi, kalimti ang mga nangagi. Neither consider the all things, neither i-considerar nimo ang mga bagong mga butang. Abili mo na iduha ka butang nga dapat nimong timan-an dinhi. So verse 8-10. Number 1, remember ye not. Tanan mo ingon, remember ye not. Kalimti. Sa Bisaya pa ina siya, kalimti. Kalimti. Nawa. Pag makalimot ka sa imong chinilas, unsa imong himuon? Mupalit na kag bag-o. Tama? Palit na bag-o, nakalimot mangud ko. Nakalimot ka sa imong antipara, asa nimo gibutang? Oh. So unsa imong himuon kay nakalimot man ka sa imong antipara, bisag unsa ano pakita, wa na gyud. Unsa imong himuon? Mo palit la kog bag-o. Nakalimot mo, may mo din makalimot do. Tama gyud ang imong Biblia ba? Dili lang ni siya for spiritual, but it can be applied in our physical life, in our real life. Dili lang ni nga ang Biblia para sa spiritual. No, it can be applied in our real life. Kani akong giwali karon, humana akong giwali ang application sa spiritual. Karon, literal kay ni para di applicable sa atong matag kinabuhi, no? Nga kung di mawa, di gyud ka kapalit og bag-o. Naa pa man. Pero kung mawa, kapalit ka. Tama dili. Oh, mawa imong ballpen sa imong buhaton. Palit ka. Kalimot man ka asim na butang. Busay siya, remember, ay na kalimti na to. Kay mintras di kakalimot, di gyud mo abot ang mga bag-ong butang. Ikaduha, unsa? Consider ye not. Kanang magsigi kag consider di ay. Maayo man ang mag-consider, pero kanang magsigi na lang kag consider, okay pa ni. Bisag guot na gani kayo, okay pag yun. Sakit kay stiil ba? Pero kung mo ko ni pastor kanang tiis ganda. Di ba? Tiis ganda ba? Bahalag sakit, pero sakitan na good kaayo ka, pero sayangan ka ba? Consider na lang ni, oy, di ko kakapalit. Ako lang na ako sapatos nga bag-o, no? Ganahan kay ko, pero akong suoton, initan ko ba? Ni adto man si Bishop, ingos Bishop, boy, nakay sapatos diya. Ganahan kay ko, pero init maputo, kung ako itong suoton. Ay, muha na pa. Abi ni mo, isa kasimanak, napoy naghatag sa kong sapatos. Hinako, Lord, salamat, kaya akong gibuyaan ang daan. Kay di mo abo ang bag-o kung magsigita kung nahuna sa daan. Kanang magsigi ka, consider gani. No? Kanang imong chinilas ba nga guba? Naputol na tong iyahang liso-liso gani sa tubangan. Pwede pa ni, butangan lang niglansang. Bisa pag nakakay kwarta, di ka kahunahon nagpalit. Nga naman, imo man kina-consider. Sabtan ko ninyo? That's why mo ng Biblia, sa mga Israel's people, ayaw na kalimtin na ninyo ang mga daan, neither consider sa inyong sitwasyon, kay na ako'y himuon nga bag-ong butang sa imuhang kinabuhi. That is applicable also in our life. Kung magsigita ko huna sa daan, dili mo abot mga bagong butang ay himuon sa Ginoo sa imong kinabuhi. Remember ye not. Tanan maingon, kalimtan. Oh. Kay na ay bag-ong butang ay hatag ang Dios. Alang sa mga magtiayon, no, sa mga marriage, no? Magsigi kay kag hinumdom sa imong karaan. Mag-away na lang mo sa imong bana. Tihan ta na mo daan, no? May man tong sa una good kay abtik kay ka ba? Karon lanayan na nimo oy. Alangan lahi naman ron. Pag-o na ron. Sa una ba dako kay kag income? Karon gamay na kay kag income. Lahi man tong sa una karon tiguwang na oy. Tiguwang lang imong asawa, tiguwang lang imong bana, di na lang pwede magragid-ragid. Di pra sa una nga pwede kung mo drive, retso na. Karon mag-jacket pa na, manghaplas pa, usa lang mo padagan. Lahi na to sa una. Di gamay na may ka, pastor. Maugani nga karon kalimti na to. Ayun to sa hisgot, iampo nga madako siya. Hindi ka mo nang himua. Instead nga masagi kang hinomdom sa karaan, iampo ang karon. Nga naman, the Lord will do new things. Karon. Ay na to nangagi. Sa una mo, ikaw. Sa una, sige tag-date. Karon, wala kay date sa ako. Alangan kay sa una, mga wama mo'y bayro nun. Karon, naghanong bayro nun. Naalam mo yung mga anak sa una, wama mo yung mga anak. Karon, naalam mo yung anak, naalam mo yung apo. Listen na kayong panahon sa paghatag. That's why yung Biblia, remember ye not the old things.
Bag-o na ron. Kung na may problema nga inyong giatupang karon, ay na tong inumdumi itong karaan nga. Ay, may patong sa una. Wala, iampo ng karon. Nga naman, ang Diyos taas ay buhaton nga mga bag-ong butang sa imong panimalay, sa imong trabaho, sa imong negosyo, sa imong kinabuhi, sa imong tibuok pamilya. Nga naman, remember yun na. Bag-o na karon. Mga young people, no? Labi na itong naay mga uyab. No, ya, nag-break na mo sa imong uyab. Nya, magsige ka rin kag hinumdom sa imong daan nga uyab. Di yung ka kabag-o og relationship. No. Sige ingon, unta, makauyab na ko, pastor. Oy, kay nagbulag na mi sa akong ex. O niya, kada istorya ni mo, oy, kataw kong ex ba, gwapo ka, ayo to siya, lambing kayo to siya. Di ka kauyab og bagong relationship. Nga naman, magsige man kag hinumdom sa all things. Kung magsige kag hinumdom sa iya, may pagchatan na lima nga, magbalik na lang tabi, hindi man na ako kaya. Tugat-tugag, pambulag niya, di man na kaya. Dili mo sulod ang bag-o kung magsige kag hunahuna sa imuhang daan. Tama? Oh. Magsige man kag handom sa daan. O na maglisod kag move on kay ang daan imong ginagunitan. Mga young people, inglay mo katapad, buhiin na. Ay na, kung dili kaya buhian, balikan. Anara na. Just, imo lang yung gilisod-lisod imong kaugalingon. That's why the Bible, remember ye not the old things. Kalimtan na ito mga nangagi. Labi na usay mga batanon. Usay ba mga batanon? Iparihas ra gyapon ang karon o ang daan. Si mama ba? Hinay na kayo. Alangan, hinay na karon kay tiguwang na ni mama. Sa una, kusgan pa na, budagan pa na. Kusog na, mamunal karon, hinay na mo na ni bunalan mo. Lahi na ang strength, ana. Di na ta makisgot og daan. Ang atong himuon, mag-ampo ta para naibagong himuon ng Diyos sa inyong relationship. This is the challenge of God. Remember ye not the former things. Ayaw na hinumdumi ang nangagi. No? Bekin sa may, honestly, kanang lisod makalimot sa nangagi, taas ang kamot. Nga sige isgot sa nangagi. Lululan yung tingkan mo. Grabe. Maulaw lang, pastor, maulaw. Sige, maulaw na lang. Ingon ang Ecclesiastes chapter 7 verse 10. Do not say, why were the old days better than this? For it is not wise to ask such question. Pagkuyaw nga bersikulo. Sa Bisaya pa. Ayaw pangutana, nganong mas maayo man ang mga kaniadto kaysa karon, kay dili ka na maalamon nga pangutana. Wala tayo magsige kagisgot. Why mo sa una? Uy, karon ba lisod kay mangitog sa una. Ingon Solomon, dili na wise nga tao kana masige gisgot sa una. Human naman to sa una ra to. Magsugod ta karon mo nang the Lord challenge the Israelite people to start forgetting the past and start today. Kalimti na to. Ay, malisod mo kung paggamit sa Ginoo kaya nga kung kinabuhi magud sa una pastor kanang lain kay laway kay pastor mo nang di ko worthy pastor kung gamiton sa Ginoo. Even we are forgetting the past because the Lord will do new things. Gamiton ka sa Ginoo. Kung dili ka kung di ka kabiya sa imong mga nangagi, di gyud ka magamitan sa Ginoo. Pero if you are willing to forget and neither consider the old things, the Lord will perform new things in your life. Alimtan na ito nangagi, sugdan na ito karon 2022. Daghan ka kaaway sa 2021, ibili na ito sa 2021. Di kay, kana siya kay kaaway mi 2021. 22 kaaway gyapon ako na pastor. Dili na oy. 2022 the Bible challenges us that we are now to leave the all things. Kalimtan kay naay bag-ong himuon ang Ginoo. Kana masihisgot dai sa mga daan, di na maayo. Pamito na ka na masigit ang hisgot gani sa atong relationship sa mga nangagi. Di ba ang resulta, mag-away na lang hinuon. Di ba? Kabantay mo, ana, mag-away na lang, masigit hisgot. Ay, ikaw sa una nakakikuyab. Ay, ikaw, ingatan niya, hatod karon gyapon, inaana niya po ka. Mag-away na lang, mga matug, magtakilid na lang. Imbis nga maayo untang adlaw. May sige maghisgot sa karaan. Oh. Walang ingon. Ang Biblia, remember ye not the old things, neither consider. Nga naman, because the Lord is doing new things. Muna ingon ang verse 19 nga itong gipasa mga kaigsonan. Ingon pa ang verse 19. Behold, I will do
new things. Kagwapo ani nga naay himuon nga bag-o ang Ginoo. Kabaw ba mo nga nature sa tao ang bag-o? Kita ba nature na to bag-o? Di ba? Gusto gina to bag-o permanente. No, kung makapalit man lang sakyanan, gusto na to dili sikanhan, brand new gyud unta, Lord. Kung tagaan regalo dapat brand new, dili ukay-ukay. Kung mamalita, gusto na to kanang bag-o, bahalad China, basta kay bag-o. Kasi nature na to na. But the Bible says, para sa mga Israelites people ng Biblia, di na mabuhatan og daan, bag-o ang akong himuon sa inyo, ha? Ingon pa na Isaiah, kung sa una gipatabok sila dagat, gibuak sa Ginoo ang dagat, karon naay himuon ang Ginoo. Unsa himuon sa Ginoo? Sa inyong pag-uli dito sa Jerusalem, God will make even a way in the wilderness. Lahi man kasinitian sa una sa mga katigulangan nila. No, gipakaon sila buntog, gipaagi sila sa dagat nga buak ang dagat. Pero pag abot ni Isaiah sa mga bagong generation sa mga Israel, ingon ang Ginoo, I will make a way in the wilderness. And I rivers in the desert. Ingon ang Ginoo, na ako'y bagong butang sa inyo ang himuon. Sa inyong mauli, kung manguli mo, ang mga way dalan, himuan og dalan. Ang mga way tubig, himuan og tubig. Grabe. Ikaw, di ka mo uli, anak. Sukol ka. The Lord challenged them. Pero tungkol kay usahay manggod, ang problema sa ila, kay basig sila hunahuna, sa mga daan, di sila gustong muli. Pero kung gusto ka, nga naihimuon ang Ginoo sa imong kinabuhi, forget the past, because the Lord will do new things. Maybe today, your life in the wilderness. Nakas wilderness. Kamingawan. Nakas desierto. Dry kaayo ang imong relationship sa imong pamilya. Dry kaayo imong finances. Dry kaayo imong kinabuhi. Pero wa kay kalipay. Pero today, this message, the Lord challenged us today that if we trust God, if we believe God, He will do new things. That's why bear ready for this coming 2022. Because I believe that God will do new things to every family, to your work, to your business, to your ministry. Na ay himuon nga bag-o ang Ginoo. Wa magpasalig ang Ginoo diri nga awi. Paghimo kog bag-o kay naa naman mo mga gwapo na inyong kwan. Dili. Bisag naa ka sa kalisdanan karon. Nakas mga problema, mga balatian. God can do new things in your life. Kasi anda mo dawat sa new things. Mo palakpak o kusog. Hallelujah! Lord, ang talang nga nagpalakpak o kusog, makadawat o mga bagong butang, karong tuiga, in Jesus' name. There will be a new things. Bisag lisod ang panahon, walay imposible sa Ginoo. Bisag pitos ang panahon. Bisag unsang imong sinatian karon, wa man ka nagmalipayon karon, murag problema lang ka, murag nagmugtok na ka karon tungkol sa mga problema nga imong giagian karon. Pero if you will live, kalimtan nimo ba? Biyaan nimo ang mga old things na ibag-ong moabot sa imuhang kinabuhi.